Dahan-dahan kong inayos ang kurbata ni Mateo, ang itim na seda na kasing kinis ng kanyang mga kasinungalingan. Huwag kang masyadong umasa, Eloisa. Bulong niya habang nakatingin sa salamin, hindi sa akin kundi sa sarili niyang refleksyon. Dinala lang kita sa party na ito para magmukha akong mabuting asawa bago kita tuluyang itapon sa basurahan. Ang bawat salita niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang init ng aking puso. Sa labas ng presidential suite ng hotel na ito sa Makati, naririnig ko ang mahinang tugtog ng violin at ang tawanan ng mga elite ng lipunan. Ngayong gabi ang ika-10 anibersaryo ng Mateo Real Estate Group at ako, ang asawang nagmula sa putik ng probinsya, ay narito lamang bilang isang dekorasyong kailangang iligpit. Ramdam ko ang bigat ng aking tiyan, ang 5 buwang buhay na dinadala ko na tila nagpoprotesta sa lamig ng boses ng kanyang ama. Mateo, let's go? People are waiting. Isang malambing na boses ang sumingit mula sa pintuan. Si Clara. Suot niya ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng kapangyarihan, malayo sa simple at murang asul na bestida, ang pilit na ipinapasuot sa akin ni Mateo. Wait for me in the lobby, honey. I'm just finishing with this, sagot ni Mateo, at ang paggutya sa salitang this habang nakaturo sa akin ay sapat na upang gumuho ang mundo ng sinumang mahinang babae. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Paglabas namin sa engrandeng ballroom, ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. O mas tamang sabihin, kay Mateo at sa babaeng nakakapit sa kabilang braso niya. Ang mga bulong na mga panauhin ay parang mga bubuyog na sumasaksak sa aking pandinig. Yan ba ang asawa? Poor thing, mukhang katulong sa tabi ni Clara. Why is she even here? Tumayo si Mateo sa gitna ng entablado. Hawak ang baso ng mamahaling wine. Ladies and gentlemen, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Tonight is not just about business, it's about honesty. All these years, I've lived a life for the sake of family values. Pero pagod na ako. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay walang bahid ng awa. Eloisa, you are a mistake I made when I was young and foolish. You don't belong in this world of billions and power. You belong in the kitchen, in the mud, where I found you. Nagkaroon ng malakas na singhap sa buong silid. Inaasahan nilang hihimatayin ako o kaya ay iiyak at magmamakaawa sa harap ng lahat. Ngunit nanatili akong nakatayo, matuwid ang likod, ang aking mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa aking tiyan. Lumapit si Clara sa akin, may hawak na puting sobre. Sa harap ng mga kamera, pumatak ang kanyang mga luhang gawa sa plastik. I'm so sorry, Eloisa. I never wanted to hurt you. But Mateo and we are soulmates. Huwag mo na siyang pahirapan. Sign the divorce papers and the waiver. Mateo will give you 5 million pesos. Malaki na yon para sa isang gaya mo. You can buy a whole farm in your province with that. Don't be so dramatic, Clara. Singal ni Mateo habang binabalingan ako. Eloisa, sign it now. Huwag mong ipahiya ang sarili mo lalo. You're pregnant, yes, but that doesn't change the fact that you are a liability to my image. Ang tera ay nasa loob ng sobre. Kunin mo na bago ko pabawiin. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 10 taon ay tuluyang naging abo. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng mga matang mapanghusga, isang malamig at matalim na liwanag ang nagbukas sa aking isipan. Naalala ko ang bawat gabi na nagpuyat ako para pag-aralan ang mga batas na akala niya ay hindi ko maiintindihan. Naalala ko ang bawat pirma sa mga dokumentong ipinagkatiwala niya sa akin dahil akala niya ay isa lamang akong ignorante. Ang aking paningin ay naging malinaw. Ang Mateo na nasa harap ko ay hindi ang lalaking minahal ko, kundi isang kriminal na nakasuot ng tuxedo. Isang magnanakaw na gumamit sa aking katahimikan upang itago ang kanyang mga maruming transaksyon. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Ang aking mga daliri ay hindi nanginig. Tiningnan ko si Mateo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang nasasakdal na naghihintay ng hatol. Isang maliit na ngiti kasing nipis ng talim ng labaha ang sumilay sa aking mga labi.
5 million pesos, Mateo? Ang aking boses ay lumabas na parang isang malamig na hangin sa gabi. Kalmado, ngunit nakapangingilabot. Masyadong maliit ang halagang ito para sa lahat ng dumi na itinago ko para sa'yo. Natigilan si Mateo. Ang kanyang kampanteng mukha ay bahagyang kumunot. What are you talking about? Sign the papers! Kinuha ko ang ballpen mula sa dibdib ng kanyang taksido. Sa ibabaw ng lamesang puno ng mamahaling pagkain, pinirmahan ko ang dokumento ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko ito ibinalik sa kanya. Itinupi ko ito ng maayos at inilagay sa aking bag. Gusto mo ng kalayaan, Mateo? Ibibigay ko sa iyo ang kalayaang matagal mo nang hinihingi. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa kanyang mga mata. Pero tandaan mo ito. Ang bawat sentimong kinuha mo sa mga taong niloko mo at ang bawat salitang binitawan mo ngayong gabi upang hamakin ako ay magiging kadenang hihila sa iyo pababa. You're crazy! Guard! Ilabas niyo ang babaeng ito! Sigaw ni Mateo. Ang kanyang pagiging sopistikado ay napalitan ng galit. Hindi ko na hinintay na hawakan ako ng mga security guard. Tumalikod ako ng kusa. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ng ballroom ay tila isang martil o na nagtatakda ng simula ng kanyang wakas. Paglabas ko sa hotel, sinalubong ako ng malakas na ulan. Ngunit hindi ako nanginginig. Kinuha ko ang aking telepo. Hindi ko tinawagan ang aking ina o ang sinumang kaibigan. Pinindot ko ang isang numero o matagal ko nang iniiwas ang gamitin. Justice Delgado speaking. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at puno ng kapangyarihan. This is Judge Eloisa Monteverde Real, sabi ko. Ang aking boses ay kasing tigas ng bakal. I'm ready to take my seat in the Supreme Court. At gusto ko ring i-report ang isang malaking money laundering case involving Mateo Real. I have all the ledgers. Simulan na natin ang paglilinis. Ibinaba ko ang telepono. Hinayaan kong mabasa ng ulan ang aking mukha. Hinuhugasan ang bawat bakas ng pagiging Eloisa na asawa ng isang bilyonaryo. Sa dilim ng gabi, ang aking mga mata ay nagnining sa determinasyon. Mateo, akala mo ay tinapon mo ang isang basurang walang halaga. Hindi mo alam. Pinalaya mo ang hukom na mismo maglalagay sa iyo sa likod ng mga rehas. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay tila isang binyag ng kalayaan. Habang nakatayo ako sa gilid ng kalsada, hinihintay ang itim na sasakyang kanina ko pa tinawagan. Pinanood ko ang marangyang hotel na unti-unting lumalayo sa aking paningin. Sa loob ng gusaling yon, iniwan ko ang 10 taon ng aking buhay. 10 taon ng pagpapanggap na ako ay isang mahina at walang alam na asawa. Dumating ang sasakyan. Hindi ito ang kumikinang na Mercedes ni Mateo, kundi isang simpleng SUV na may tinted na salamin. Pagpasok ko, sinalubong ako ng aking matapat na assistant na si Rina. Agad niyang iniabot sa akin ang isang makapal na folder at isang tablet. Justice, everything is ready. Your private residence in Quezon City has been swept for bugs. Secure na ang lahat. Bulong ni Rina. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Good. Did you track the accounts? Tanong ko habang mabilis na binubuklat ang mga dokumento. Yes, Justice. Katulad ng hinala nyo, naglipat si Mateo ng malaking halaga sa isang offshore account sa pangalan ni Clara nitong nakaraang linggo lang. Akala nila ay hindi natin mapapansin dahil dumaan ito sa mga shell companies ng Mateo Real Estate Group. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mateo, masyado ka naging kampante. Akala mo ay sapat na ang itapon ako na parang basahan? Hindi mo alam na ang bawat gabi na, kunwari ay natutulog ako sa tabi mo, ay ginugol ko sa pag-aaral ng bawat illegal na galaw mo. Dumiretso kami sa penthouse na matagal ko ng pagmamay-ari bago ko pa siya nakilala. Isang lugar na hindi niya kailanman nalaman. Pagpasok ko, agad kong hinubad ang basang asul na bestida. Itinapon ko ito sa sahig nang walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang sobreng naglalaman ng 5 milyong piso na ibinigay ni Mateo. Binuksan ko ang bintana at tiningnan ang lungsod mula sa itaas. Ang pirang ito ay galing sa pawis ng mga magsasakang inagawan mo ng lupa, Mateo. Bulong ko sa hangin. Hindi ko ito kailangan.
Inilagay ko ang tseke sa loob ng isang maliit na vault kasama ang lahat ng alahas na ibinigay niya sa akin sa loob ng 10 taon. Iiwan ko ang lahat ng ito sa aking abogado bukas upang ibalik sa kanya. Walang matitira sa akin na anumang galing sa kanya. Malinis akong aalis dahil mas mahalaga ang aking danggal kaysa sa anumang piraso ng ginto. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Isang tawag ang gumising sa aking diwa. Ang seryosong tinig ni Chief Justice Peralta. Eloisa, the President has signed your appointment. You are officially the youngest Associate Justice of the Supreme Court. Your investiture will be private for now, but your power starts today. Are you ready for the cases on your desk? I am more than ready, Chief. Sagot ko, habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin. Wala na ang babaeng promdi na may malungkot na mata. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng may suot na salamin, nakatali ng maayos ang buhok, at may suot na itim na blazer na sumisimbolo sa aking otoridad. Ang unang kasong gusto kong hawakan ay ang special audit para sa mga real estate developers na sangkot sa land grabbing. Sa kabilang dako ng lungsod, sa opisina ni Mateo sa Makati, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng liwanag. Kasalukuyang nagdiriwang si Mateo at Clara, may hawak na baso ng champagne habang pinag-uusapan ang kanilang magiging kasal. Finally, Mateo! Wala na ang pabigat na yon! Tawa ni Clara habang humihilig sa balikat ng lalaki. By the way, nakuha na ba ni Eloisa ang pera? Siguradong naglulundagin sa tuwa ngayon. Ngunit hindi nakasagot si Mateo. Ang kanyang atensyon ay natuon sa kanyang computer screen. Wait, she didn't cash the check. In fact, her lawyer just sent back every single piece of jewelry I ever gave her, even the wedding ring. What? Baka nagpapa-hard to get lang yon, iritableng sagot ni Clara. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang kanyang chief legal officer na mumutla at pinagpapawisan. Walang imik na inilapag nito ang isang asul na folder sa lamesa ni Mateo. Sir, we have a problem. Isang malaking problem, nauutal na sabi ng abogado. What is it this time? Singhal ni Mateo. Isang supina mula sa Korte Suprema. We are being investigated for tax evasion, money laundering, and illegal land acquisition. At ang masama rito, sir, ang utos ay galing sa opisina ng bagong talagang Associate Justice. Sino? Isang tawag ko lang sa mga koneksyon ko, mawawala yan. Kampanteng sabi ni Mateo habang binubuklat ang folder. Ngunit ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay biglang nabitawan. Lumika ng isang basag na tunog sa sahig habang kumalat ang likido sa kanyang mamahaling carpet. Nganlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel nang mabasa ang pangalang nakalagay sa ilalim ng supina. Ang lagda ay pamilyar. Ang bawat kurba ng panulat ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Justice Eloisa M. Monteverde, basa ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Hindi ito maaari. Si Eloisa? Ang asawa ko? Sa aking opisina sa Korte Suprema, dahan-dahan kong inayos ang aking judicial robe. Tiningnan ko ang larawan ng ultrasound ng aking sanggol na nakatago sa aking drawer. Para sa atin ito, anak, bulong ko. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ang katarungan ay hindi na kayang bilhin. Inutusan ko ang aking secretary na papasukin ang media para sa isang maikling press release tungkol sa malawakang investigasyon sa mga tiwaling kumpanya. Alam kong nanonood si Mateo. Alam kong nakikita niya ako ngayon sa bawat screen ng telebisyon sa buong bansa. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Ang supina na hawak niya ay simula pa lamang. May isang lihim na dokumento akong hawak na magpapatunay na ang lahat ng yaman niya ay nakatayo sa isang pundasyon ng buhangin. Biglang nagring ang aking pribadong telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito nang walang kaba. Eloisa, what is the meaning of this? Boses ni Mateo, sumisigaw, puno ng galit at desperasyon. Is this some kind of sick joke? Justice? You? You're just a girl from the province. Ang babae mula sa probinsya na minaliit mo, Mateo. Ang siya ring babaeng magbabasa ng iyong sentensya. Malamig kong sagot. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging bias.
Ibibigay ko sa'yo ang eksaktong nararapat sa'yo. Justice is served cold, Mateo. At kakasimula pa lang ng taglamig. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makapagsalita muli. Sa labas ng aking pinto, narinig ko ang mga yabag ng aking mga security detail. Handa na ang lahat. Ngunit bago ako lumabas, napansin ko ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng aking lamesa. Isang device na hindi ko inilagay doon. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay sa ilalim ng mabigat na lamesa ni Yari Sanara. Ang maliit na pulang ilaw ay patuloy sa pagkurap, tila isang mapanuring mata sa gitna ng kadiliman. Hindi ako nagulat. Sa mundong ginagalawan ni Mateo, ang katapatan ay isang banyagang salita at ang pagmamatyag ay isang sining. Hindi ko hinawakan ng aparato. Sa halip, kinuha ko ang aking panyo at dahan-dahang sumandal sa aking upuan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng Maynila mula sa bintana ng aking opisina sa Korte Suprema. Alam kong nakikinig sila. Alam kong sa kabilang dako ng linyang ito, may mga taong naghihintay na marinig ang aking pagkatalo. Rina, tawag ko sa aking assistant sa pamamagitan ng intercom. Ang aking boses ay nanatiling matatag at walang bahid ng emosyon. Pakisabihan ng Enforcement Division na simulan na ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian ng Mateo Real Estate Group. Siguraduhin niyo ring bantayan ang mga pantalan. Walang anumang kargamento ang dapat makalabas ng bansa simula ngayong gabi. Alam kong narinig yon ng taong nagtanim ng bug. At yon ang gusto ko. Ang impormasyong ibinigay ko ay isang pain, isang lason na dahan-dahan kakalat sa kanilang sistema. Habang nagaganap ito, sa loob ng isang madilim at mausok na bar sa Makati, hindi magkamayaw si Mateo sa paglakad ng pabalik-balik. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na, at ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon. Sa tabi niya, si Clara ay abala sa pag-aayos ng kanyang makeup, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang takot. Hindi ko maintindihan! Paano nangyari ito? Sigaw ni Mateo habang inihahagis ang kanyang telpon o sa sofa. Eloisa? Ang babaeng yon na halos hindi makatingin ng diretso sa akin sa loob ng 10 taon? Justice? Is this some kind of bad drama? Honey, relax. Pilit na pagpapakalma ni Clara, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Maybe she's just a figurehead. Baka may gumagamit lang sa kanya para pabagsakin ka. Alam mo naman ang mga yan, gagamit ng isang kawawang asawa para makuha ang simpatiya ng publiko. She's still that provincial girl, Mateo. Hindi nagbabago ang utak ng tao sa loob lang ng isang gabi. You don't get it, Clara! Hinarap siya ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. The subpoena she signed? It contained details that only someone who knows the inner workings of my company could know. Ang mga offshore accounts, ang mga peking titulo sa Palawan, lahat yun nandoon. She wasn't just cooking my meals for 10 years, she was auditing my life. Biglang tumunog ang isang laptop sa ibabaw ng lamesa. Ito ang receiver ng listening device na itinanim nila sa aking opisina. Narinig nila ang boses ko, ang utos ko tungkol sa pag-freeze ng mga assets. Damn it! Hinampas ni Mateo ang lamesa. She's moving fast. We need to transfer the Grand Heritage funds now, bago pa nila mablock ang accounts. Ngunit habang nagpapanik sila, hindi nila alam na ang bawat galaw nila sa loob ng bar na yon ay nakatala sa aking sistema. Ang bug na itinanim nila ay may reverse tracking protocol na matagal ko nang ipinahanda sa aking IT team. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang pumasok si Justice Velasco, ang pinakamatandang miyembro ng korte. Tiningnan niya ako ng may paghanga at bahagyang pag-aalala. Justice Monteverde, sigurado ka ba rito? Si Mateo Real ay may malalim na ugat sa politika. Maraming madadamay kapag itinuloy mo ang paghukay sa Grand Heritage Project. Paalaala niya. Justice Velasco, ang batas ay hindi tumitingin sa lalim ng ugat, kundi sa dumi ng bunga. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Inagawan nila ng kabuhayan ang libu-libong pamilya sa ngalan ng progrese kung sila lang ang nakikinabang. Kung ang pagiging asawa ko sa kanya ang magiging daan upang makita ko ang katotohanan, gagamitin ko yon upang isagawa ang katarungan.
Lumabas ako ng opisina kasama ang aking security detail. Habang naglalakad kami sa mahabang koridor ng Korte Suprema, naramdaman ko ang bawat tingin ng mga kawani. May mga tingin ng pagdududa, ngunit mas marami ang tingin ng pag-asa. Pagdating ko sa parking lot, isang pamilyar na sasakyan ang nakaharang sa aking daan. Ang itim na SUV ni Mateo. Bumaba siya, hindi na ang mapagmataas na bilyonaryo, kundi isang lalaking desperado at puno ng put. "Eloisa, mag-gustap tayo!" Sigaw niya habang pilit na lumalapit sa akin, ngunit agad siyang hinarang ng aking mga bodyguards. "Mr. Real, hindi ito ang tamang lugar para sa iyong mga hinaing," malamig kong sabi habang nananatiling malayo ang agwat namin. "Anong ginagawa mo? Sisirain mo ba ang lahat ng pinaghirapan natin? Isipin mo ang bata. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao." Sigaw niya, pilit na ginagamit ang emosyon bilang sandata. "I'm sorry, okay? I was stressed. Clara was just a fling. Babalik ako sa'yo, ayusin natin ito. Just drop the charges." Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, wala akong naramdamang kahit anong sakit. Wala nang hapdi, wala nang pagmamahal, tanging isang malalim na kawalan na lang ang natitira. Ang bata Mateo ay lalaking may dangal dahil hindi niya makikilala ang isang amang gaya mo. Sagot ko, ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang pag-asa. At tungkol sa mga charges, hindi ako ang nagdemanda sa'yo. Ang taumbayan ang nagdemanda sa'yo. Ako lamang ang magsisilbing kamay na magsasara ng pinto ng iyong selda. Pumasok ako sa aking sasakyan nang hindi na siya nililingon. Habang umaandar kami palayo, nakita ko sa side mirror ang pagbagsak ni Mateo sa kanyang mga tuhod sa gitna ng semento. Ang kanyang pagsisisi ay hindi para sa akin, kundi para sa kanyang kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Ngunit habang papalayo kami, may napansin akong isang motorsiklo na sumusunod sa amin. Hindi ito bahagi ng aking security team. May kung anong kaba ang gumapang sa aking dibdib, hindi para sa sarili ko, kundi para sa buhay na nasa loob ng aking sinapupunan. "Rina, bilisan mo," utos ko. "May nakabuntot sa atin." Biglang bumilis ang takbo ng motorsiklo at may inilabas na isang bagay mula sa kanyang jacket. Isang itim na bagay na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. "Huwag kang malikot, anak." Bulong ko sa aking tiyan habang nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa labas ng bintana ng sasakyan, ang gabi ay tila isang mabilis na pelikulang itim at puti. Ang motorsiklong sumusunod sa amin ay hindi bumibitaw. Ang dagundong ng makina nito ay tila isang babala na pilit na sumusuot sa loob ng aming sasakyan. "Justice! Kumapit kayo!" Sigaw ni Rina habang mabilis na iniikot ang manibela. Ang pag-igad ng mga gulong sa semento ay lumika ng isang matalim na tunog na yumaon sa katahimikan ng gabi. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng takot. Sa halip, kinuha ko ang aking tablet at binuksan ang live feed ng aming security cameras. "Rina, huwag kang didiretso sa main road. Pumasok ka sa tunnel ng Ayala. Nandun na ang backup team natin," utos ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng sasakyan. Biglang tumabi ang motorsiklo sa aming bintana. Ang rider, na nakasuot ng itim na helmet, ay may inilabas na isang metal na bagay. Hindi ito baril, kundi isang spray can. Sa isang iglap, binalat ng itim na pintura ang aming windshield, dahilan upang mawalan kami ng paningin sa kalsada. "Hindi ko makita ang daan!" sigaw ni Rina. Ang kanyang boses ay puno ng panic. "Gamitin mo ang sensor at ang GPS, Rina. Ilak mo ang steering sa autopilot mode ng sasakyan." Ang utos ko ay mabilis at jutkwat. Sa gitna ng kadiliman, nanatili akong kalmado. Pinindot ko ang isang button sa aking dashboard na nag-activate ng high-intensity strobe lights sa likod ng aming sasakyan. Ang nakasisilaw na liwanag ay sapat na upang mawala ng balanse ang rider ng motorsiklo na naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pag-ikot sa kalsada. Hindi kami huminto. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino siya. Alam ko kung kaninong utos yon.
Pagdating namin sa safe house sa Quezon City, agad akong sinalubong ng aking medical team. The baby is fine, Justice. Medyo tumaas lang ang blood pressure nyo, sabi ng doktor pagkatapos ng mabilis na check-up. Salamat, Doc. Iwan niyo muna kami, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo at isinusuot ang aking robe. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang tumunog ang aking personal na telponyo. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Ang mukha ni Clara ang lumitaw sa screen. Umiiyak, gulo-gulo ang buhok. Tila isang biktima ng karahasan. Eloisa, please, stop this. Hikbi niya. Ang kanyang boses ay puno ng drama na pang best actress sa isang teleserye. Look at what you're doing to us. Mateo is having a heart attack dahil sa mga kasong isinampa mo. Bakit ka ba ganyan kalupit? We were just in love. Is it a crime to love? Pinapahirapan mo kami dahil lang sa selos? Tumingin ako sa screen nang walang kahit anong emosyon. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisingi ay tila isang insult o sa aking talino. Clara, stop the act. Hindi tayo nasa shooting ng isang soap opera. Malamig kong putol sa kanyang pagsasalita. If Mateo is having a heart attack, call an ambulance, not a Supreme Court justice. At tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi rason para magnakaw ng lupa mula sa mga magsasaka sa Bataan at gamitin ng mga shell companies para mag-launder ng pera. Wala kang puso! Sigaw ni Clara. Ang kanyang pa-victim na mukha ay biglang napalitan ng galit. You think you're so high and mighty because of that robe? Mateo built everything. You were just a stay-at-home wife who did nothing but wait for his allowance. Correction, Clara. Mumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Habang hinihintay ko ang allowance na sinasabi mo, ako ang nag-aayos ng mga butas sa kontrata na hindi nyo man lang napansin dahil sa sobrang kadesperaduhan nyo sa pera. Ang Grand Heritage Project? Alam mo ba kung kaninong lupa ang kinamkam nyo? Ang lupang yon ay nakapangalan sa isang foundation na itinatag ko 10 taon na ang nakalilipas. You didn't just steal from the poor, you stole from me. At sa batas, mas malaki ang parusa kapag may element ng premeditated fraud. Natigilan si Clara. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, tila nawala ng sasabihin. Tonight, ang lahat ng alahas na ipinagyayabang mo sa social media ay kukunin ng mga sheriff. Lahat ng yan ay binili gamit ang perang frozen na ngayon sa bangko, dagdag ko. I-enjoy mo na ang huling gabi mo sa mansion ni Mateo. Dahil bukas, ang tanging kwartong tutuluyan mo ay may rehas na gawa sa bakal. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makasigaw muli. Lumingon ako kay Rina na kapapasok lang ng kwarto. Justice, nakuha na natin ang logbooks mula sa accountant ni Mateo. Nandun lahat ng pangalan ng mga opisyal na binayaran nila para sa mga permit. Balita ni Rina. Ilabas mo na ang lahat ng yan sa media bukas ng 8:00 ng umaga. Gusto kong bago pa man mag-umpisa ang hearing sa korte, wala na silang matakbuhang kakampi. Utos ko habang dahan-dahang iniinom ang aking gatas. Pero Justice, may isang problema. Pag-aalinlanga ni Rina. Ang nanay ni Mateo, si Doña Aurora. Papunta siya rito. Sinasabi niya sa mga reporters na inaabuso mo raw ang kapangyarihan mo para maghiganta sa pamilya nila. Napahinto ako sa pag-inom. Si Doña Aurora, ang babaeng nagturo kay Mateo na ang mga tao ay parang gamit na pwedeng itapon kapag luma na. Ang babaeng kailanman ay hindi tumingin sa akin bilang isang tao. Hayaan mo siyang pumasok? Sabi ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang sigla. Matagal ko na rin gustong singilin ang utang na loob na lagi niyang isinusumbat sa akin. Lumakad ako patungo sa malaking salamin sa sala. Inayos ko ang aking blazer at tinitigan ang aking sarili. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil ni Mateo. Ito ay tungkol sa pagbuwag sa isang sistema ng pang-aapi na itinanim ng kanyang pamilya. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba at ang galit na boses ng isang matandang babae. Ang boses ni Doña Aurora ay parang kalawang na pilit kumakapit sa aking pandinig. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng kanyang sapatos sa hagdanan. Bawat hakbang ay puno ng entitlement. Tila ba pag-aari pa rin niya ang bawat sulok ng gusaling ito?
Nang bumukas ang pinto ng aking silid, pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at suot ang isang mukha ng pot. Huminto siya sa tapat ko. Ang kanyang aura ay naglalayang paliitin ako, gaya ng ginagawa niya sa loob ng 10 taon sa kanilang mansyon. Eloisa! You ungrateful snake! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Akala mo ba kung sino ka na dahil lang sa suot mong itim na blazer? Ingrata! Kinuha ka namin mula sa putik ng probinsya, pinakain, pinihisan at binigyan ng pangalan. At ngayon, sisirain mo ang anak ko? Sisirain mo ang pamilyang bumuhay sa'yo? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking baso ng gata sa lamesa. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo ng tuwid. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kaba. Doña Aurora, maupo muna kayo. Mukhang tumataas ang presyon niyo, malamig kong sabi. Ang boses ko ay kasing banayad ng hangin bago ang bagyo. Don't you, Doña Aurora, me. Dinuro niya ako ng kanyang daliri na may suot na dambuhalang brilyan. Wala kang utang na loob. Mateo made you a queen. He gave you a life that girls like you could only dream of. Tapos ito, ang isusukli mo? Mga kaso? Mga supina? You are abusing your power to get revenge for a little infidelity. Men are men, Eloisa. Natural lang kay Mateo ang maghanap ng iba dahil napakaburing mong asawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ngunit nanatiling seryoso ang aking muka. Utang na loob? Yan ba ang paborito niyong sandata, Doña Aurora? Tumayo ako ng dahan-dahan. Hinayaan ko siyang makita ang aking umbok na tiyan. Ang apo niya na kailanman ay hindi niya kinilala sa loob ng 5 buwan. Kinuha niyo ako sa probinsya, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niyo ng isang asawang mukhang ignorante na pwedeng pirmahan ang lahat ng dokumento kung ayaw pirmahan ni Mateo. Panimula ko. Bawat salita ay dahan-dahang binibitawan. 10 years, Doña Aurora. 10 years akong naging accountant, secretary, at tagalinis na mga maruruming kalat ng anak niyo nang walang sahod. Kung tutuusin, ang serbisyo ko sa inyo ay higit pa sa halaga ng pangalan na ibinigay niyo. How dare you speak to me like that? Akmang sasampalin niya ako. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang kamay, nahuli ko ang kanyang pulso. Ang hawak ko ay mahigpit, sapat na upang makita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Huwag niyo akong susubukan, Aurora. Ang bulong ko ay puno ng awtoridad. Hindi na ako ang Eloisa na yumuyuko sa harap mo tuwing dinner. I am Justice Eloisa Monteverde, at sa silid na ito, ikaw ang nakikiusap sa akin. Binitawan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Kinuha ko ang isang asul na folder mula sa aking lamesa at inihagis ito sa harap niya. Alam niyo ba kung ano yan? Yan ang mga record ng Aurora Foundation. Ang foundation na ginamit niyo para itago ang mga kickbacks mula sa mga land developers. Sabi ko habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang muka. Akala niyo ba ay hindi ko alam na ang kalahati ng alahas na suot niyo ngayon ay binili gamit ang perang ninakaw sa pondo ng mga nasalanta ng bagyo? That's a lie. Inimbento mo lang yan. Nauutal niyang sabi, ang kanyang kumpiyansa ay tila isang gusaling gumuho sa isang lindol. Inimbento? I have the bank trails, Aurora. At bukas, ang mansyon niyo sa Forbes Park ay isa sa ilalim sa sequestration. It's part of the money laundering probe. Dagdag ko. Ang aking mga mata ay nagnaningning sa isang malamig na tagumpay. You talked about mercy? Saan ang mercy niyo nung pinalayas niyo ang mga informal settlers sa lupang itatayo niyo sana ang Grand Heritage? Saan ang mercy niyo nung pinahiya niyo ako sa harap ng lahat at tinawag na basura? Napaupo si Doña Aurora sa sofa. Ang kanyang pagiging matikas ay napalitan ng panginginig. Please, Eloisa, we're family. Think of your child. Kapag nabilanggo kami, anong sasabihin ng anak mo? Ang anak ko ay ipagmamalaki na ang kanyang ina ay hindi hinayaang maghari ang mga gaya niyo. Sagot ko habang hinarap ang pinto. Rina, escort the former Doña out of the building. She has overstayed her welcome. Pumasok si Rina kasama ang 2 armadong guards. Walang nagawa si Aurora, kundi tumayo at lumabas,
Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng pumanaw. Nang muli ako mag-isa, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa aking sinapupunan. Hinaplos ko ang aking tiyan. Malapit na anak, malapit na tayong maging payapa. Ngunit habang tinitingnan ko ang monitor ng aking computer, isang urgent email ang pumasok. Galing ito sa Bureau of Immigration. Ang pangalan ni Clara ay nasa listahan ng mga pasailalim sa Hold Departure Order. Ngunit may isang ulat na nagsasabing nakita siya sa isang pribadong hangar sa Clark, Pampanga. Kasama niya si Mateo. At may dala silang 3 malalaking itim na bag na hindi idineklara. "Rina! Ihanda ang chopper!" Sigaw ko sa intercom. Tataka sila at hindi ko hahayaang makalabas sila ng bansa nang hindi nararanasan ang bagsik ng batas na nilaro nila. Habang naglalakad ako patungo sa rooftop ng gusali, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Ang laban na ito ay papunta na sa huling yugto. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang huhusga. Ako mismo ang hahabol sa kanila. Ang ugong ng elisi ng helikopter ay tila isang galit na hayop na bumabasag sa katahimikan ng gabi habang binabagtas namin ang papawirin patungong Clark. Sa loob ng maliit na cabin, nararamdaman ko ang bawat panging-inig ng sasakyan, ngunit ang aking kamay na nakapatong sa aking tiyan ay nanatiling panatag. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na naglalaho sa dilim, gaya ng buhay na pilit na tinatakasan ni Mateo at Clara. Justice? 5 minuto na lang at lalapag na tayo sa pribadong hangar. Ulat ng piloto sa pamamagitan ng headset. Tumingin ako sa monitor ng aking tablet. Ang GPS tracker na lihim kong ipinalagay sa sasakyan ni Mateo nung nakaraang buwan, isang paghahanda na akala ko ay hindi ko kakailanganin, ay kumikislap na ngayon sa tapat ng isang Learjet na handa ng lumipad. "Siguraduhin niya ang perimeter," utos ko kay Rina. Gusto ko, bago pa man sila makatapak sa hagdan ng eroplano, nakapaligid na ang mga tauhan ng NBI. Huwag silang hahayaang makalapit sa cockpit. Sa ibaba, sa madilim na sulok ng hangar, nakita ko ang pagdating ng itim na SUV ni Mateo. Mabilis ang takbo nito, tila tinutugis ng sariling anino. Paghinto ng sasakyan, bumaba si Mateo na bitbit ang 2 itim na duffel bag, habang si Clara ay sumunod na tila isang hysterical na anino, yakap ang isang maliit na case na puno ng alahas at cash. Nang lumapag ang chopper sa gitna ng tarmac, ang malakas na hangin na nilikan nito ay naging sanhi ng paglipad ng mga alikabok at pagkaantala ng kanilang pagtakas. Nakita ko ang mukha ni Mateo mula sa bintana. Ang kanyang gulat at takot ay hindi mababayaran ng anumang bilyon. Dahan-dahan akong bumaba mula sa chopper. Ang aking judicial robe ay humahampas sa hangin. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng katarungan. Sa likuran ko, ang mga armadong operatiba ay mabilis na kumalat. Ang kanilang mga flashlight ay tumama ng diretso sa muka ng 2 takas. "Mateo Real! Clara Sandoval! Huwag na kayong gumalaw!" Sigaw ng head of security. Nabitiwan ni Mateo ang mga bag na hawak niya. Ang tunog ng mga ito nang humampas sa semento ay tila tunog ng isang saradong pinto ng selda. Lumapit ako sa kanila. Ang aking mukha ay walang bahid ng put, tanging ang lamig ng isang hukom. "Going somewhere, Mateo?" tanong ko. Ang aking boses ay nangihibabaw sa ingay ng makina ng eroplano na dahan-dahan ang namamatay dahil sa takot ng piloto na madamay. "Eloisa, please, let's talk about this," sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag, malayo sa mapagmataas na bilyonaryo na nakilala ko. "I have $50 million in those bags. It's yours. Sa'yo na lahat. Just let the plane take off. Isipin mo ang bata. Pwede tayong magsimula muli sa Switzerland. Malayo sa gulo, malayo sa batas." "Mateo, stop it!" iyak ni Clara habang nakaluhod sa semento. "Eloisa, please. I'm begging you. I have a condition. May sakit ako. Kailangan ko ng treatment sa ibang bansa. Huwag kang maging mamamatay tao." Tumingin ako kay Clara, pagkatapos ay kay Mateo. Ang kanilang mga desperadong mukha ay isang sining ng pagkukunyari. $50 million?
Muli akong ngumiti, isang matalim at mabilis na ngiti. Mateo, ang perang yan ay bahagi na ng ebidensya. At Clara, ang tangi sakit mo ay ang kawalan ng konsensya. Ang katarungan ay hindi nakikipag-negotiate sa mga taong ang pundasyon ay gawa sa panlilinlang. Lumingon ako sa mga operatiba. Iposas ang mga yan. Dalhin sila sa detention center ng NBI. Walang bail, walang special treatment. Habang isinasagawa ang pag-aresto, lumapit si Mateo sa akin. Pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. You think you won, Eloisa? You're alone. Isang buntis na babaeng mag-isa sa buhay. Wala ka ng pamilya. Maling-mali ka, Mateo. Bulong ko sa kanyang tabi habang dahan-dahan siyang inilalayo. Ngayon pa lang ako nagkaroon ng pamilya. Isang pamilyang hindi nabubuhay sa takot at kasinungalingan. At tungkol sa pag-iisa? Mas mabuti na mag-isa na may malinis na konsensya kaysa kasama ang isang gaya mo sa impyero nung ikaw mismo ang gumawa. Pinanood ko silang isinakay sa mga sasakyan ng pulis. Ang sirena ng mga ito ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Isang konklusyon sa isang mahabang gabi. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga gamit na naiwan sa tarmac, napansin ko ang isang maliit na envelope na nahulog mula sa bulsa ni Mateo. Pinulot ito ni Rina at inyabot sa akin. Sa loob ay may isang litrato. Isang lumang litrato ko nung nasa probinsya pa ako, nung bata pa ako. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalan na hindi kay Mateo at hindi rin sa akin. Isang pangalan na naging dahilan ng biglang paghinto ng aking mundo. Justice, are you okay? Tanong ni Rina nang mapansin ang aking pananahimik. Hindi ako nakasagot. Ang pangalang nakasulat sa likod ng litrato ay ang pangalan ng ama ni Mateo, ang yumaong bilyonaro na sinasabing namatay sa aksidente 20 taon na ang nakalilipas. At may nakasulat na maikling mensahe sa ilalim nito. Ang bunga ng ating sikreto ay nasa iyong mga kamay na. Hawak ko ang lumang larawan, habang ang malamig na liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintana ng aking sasakyan. Ang bata sa larawan, ako, noong panahong ang tanging pangarap ko lang ay makatapos ng pag-aaral para maiahon ang aking pamilya mula sa hirap ng probinsya. Ngunit ang sulat sa likod, ang sulat kamay ng ama ni Mateo na si Don Teodoro, ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. The fruit of our secret is in your hands. Ang bawat titik ay tila isang sumpa. Hindi aksidente ang pagdating ko sa buhay ni Mateo. Hindi tadhana ang nagdagpo sa amin. Lahat ng ito ay isang nakaplano at madilim na transaksyon na hindi ko alam na bahagi pala ako. Justice, narito na po tayo sa detention center. Ulat ni Rina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sigurado ba kayong gusto niyo siyang makaharap na yon? Masyado ng gabi. Buksan mo ang pinto, Rina. Ang sagot ko ay maikli at walang alinlangan. May mga katanungang, ang tanging may sala lamang ang makakasagot. Sa loob ng madilim na pasilyo ng NBI Detention Center, ang bawat yabag ng aking sapatos sa malamig na semento ay tila isang babala. Huminto ako sa tapat ng selda ni Mateo. Wala na ang bilyonaryong nakasuot ng tuxedo. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaking gusgusin, nakaupo sa sahig, at may mga matang puno ng desperasyon, ngunit may halong panunuya. Dumating ka rin, Eloisa? Tawa ni Mateo, isang tunog na kasing pangit ng kanyang pagkatao. Alam ko namang hindi mo matitiis na hindi ako makita kapag nahanap mo ang larawang yon. Ibinaba ko ang folder sa maliit na lamesa sa labas ng kanyang selda. Mateo, sabihin mo sa akin ang totoo bago ko tuluyang isilang iyong tadhana. Ano ang ugnayan ng ama mo sa pamilya ko? Tumayo si Mateo, dahan-dahang lumapit sa rehas. Akala mo ba ay napakatalino mo na? Akala mo ba ay narating mo ang Korte Suprema dahil lang sa sarili mong galing? Don Teodoro paid for your education, Eloisa. Siya ang anonymous donor na nagpaaral sa iyo mula high school hanggang law school. At alam mo ba kung bakit? Nanatili akong tahimik. Ang aking mukha ay tila isang pader na hindi matitibag. Ngunit sa loob ko, ang bawat salita niya ay parang isang hampas ng latigo.
Dahil ang ama mo ay hindi namatay sa aksidente sa konstruksyon ng kumpanya namin. Ang bulong ni Mateo ay puno ng kamandag. Pinatay siya ng ama ko dahil nalaman niya ang mga iligal na ginagawa ni Don Teodoro. Ang kasal natin. It was a way to keep you close, to make sure you never find out the truth. You were our insurance policy, Eloisa. Isang asawang utang na loob ang lahat sa amin, kaya hindi kailanman maglalakas loob na mag-imbestiga. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan namin. Inasahan ni Mateo na makikita niya ang pagguho ng aking mundo. Inasahan niyang luluhod ako at iiyak dahil ang buong buhay ko ay nakatayo pala sa isang kasinungalingan. Ngunit dahan-dahan akong tumingin sa kanya at isang malamig ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang sikat ng liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking mukha, nagpapakita ng isang determinasyong kailanman ay hindi niya mapapantayan. Salamat, Mateo. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Salamat sa pagkumpirma na ang pamilya niyo ay hindi lang magnanakaw, kundi mga mamamatay tao rin. What? Hindi ka ba natatakot? Your career? Your name? Lahat yan ay galing sa dumi ng pamilya ko. Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya. Maling-mali ka muli. Lumapit ako ng bahagya sa rehas. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang perang ginamit niyo para sa edukasyon ko ay hindi galing sa inyo. Perang ninakaw niyo yun sa bayan. At ibinalik ko lamang yon sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti upang maging sandata laban sa inyo. You didn't buy my loyalty, Mateo. You funded your own destruction. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palayo. Justice is not just about the law, Mateo. It is about restitution. At sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ipinahiram ng ama mo sa akin ay babayaran mo ng maraming taon sa loob ng kulungan. Eloisa, huwag kang umalis. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ang sigaw ni Mateo ay unti-unting humihina habang papalayo ako. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ni Rina. Justice, tumawag ang hepe ng pulisya sa probinsya nyo. Nahanap na nila ang lumang file ng ama nyo, ngunit may isang problema. Ang file ay nawawala sa archive room at ang huling taong kumuha nito ay ang abogado ni Clara. Napahinto ako. Si Clara. Ang babaeng akala ko ay nakakulong na, ngunit tila meron pang mga barahang nakatago. Justice, may mensahe rin mula sa ospital. Dagdag ni Rina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Doña Aurora, tumakas siya mula sa house arrest. At ang huling signal ng kanyang telpon ay natuntun malapit sa tinutuluyan niyo. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay dahan-dahan ng kumakatok sa aking mismong pintuan. Ihanda ang lahat ng security. Utos ko habang pumapasok sa sasakyan. Kung gusto nila maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong sila ang unang tutupukin nito. Sa gitna ng kalsada, habang mabilis kaming bumabaybay, napansin ko ang isang itim na van na sumusunod sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila ang sumusunod. Mula sa kabilang direksyon, may isa pang sasakyang tila nag-aabang sa amin. Nakaipit kami. At ang tanging paraan para makatakas ay ang harapin ang bang-umot na kanina ko pa kinatatakutan. Ang paligid ay nabalot ng isang nakabibinging tensyon habang ang dalawang sasakyan ay unti-unting sumasakal sa espasyo ng aming kalsada. Sa likod, ang itim na van na tila isang aninong hindi humihiwalay. Sa harap, ang isang pilak na sedan na humarang ng pahalang dahilan upang mapilitan si Rina na itapak ng mabilis ang preno. Ang matitining na tunog ng mga gulong sa semento ay tila isang babala ng panganib na kanina pa namin tinatakasan. Justice! Huwag kayong lalabas! Sigaw ni Rina habang mabilis na kinukuha ang kanyang radyo upang tumawag ng backup. Alpha Team, we are pinned down at Commonwealth Avenue. Need immediate assistance. Hindi ako nanginginig. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak sa aking bag kung saan nakatago ang recorder at ang ebidensyang hawak ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pilak na sedan. Inasahan kong mga armadong lalaki ang lalabas. Ngunit ang tumambad sa akin ay ang figura ng isang babaeng balot ng sutla. Ngunit may mukhang tila isang lantang bulaklak, si Doña Aurora. Bumaba siya mula sa sasakyan
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Hindi siya mukhang isang donya ngayon. Mukha siyang isang desperadong takas na wala nang natitirang baraha. Sa kabilang dako, ang mga lalaki mula sa itim na van ay bumaba rin, ngunit hindi sila lumapit sa amin. Nanatili silang nakabantay, tila mga buitreng naghihintay ng hudyat. "Eloisa! Lumabas ka riyan!" Ang sigaw ni Aurora ay basag puno ng puot at desperasyon. "Akala mo ba ay matatalo mo kami ng ganun kadali? Ipinapatay namin ang ama mo at kung kailangan gagawin ko rin yun sa'yo at sa batang dinadala mo." Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng sasakyan. Sapat lamang upang marinig niya ang aking boses. "Aurora, bawat salitang binitawan mo ay itinatala na ng aming dashcam at ng live feed sa Korte Suprema. Salamat sa pag-amin na kayo ang pumatay sa ama ko. Mas mapapabilis ang trabaho ng prosekusyon." Natigilan ng matanda. Ang kanyang muka ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Mula sa galit tungo sa isang nakapanging, ilabot na tawa. "You think you're so smart? Ang mga dokumentong hinahanap mo? Ang mga file ng ama mo? Sinunog na ni Clara. Wala ka ng hawak na ebidensya, Eloisa. You are just a judge with a title but no power." "Mali ka muli, Aurora." Ang boses ko ay nanatiling kalmado, kasing lamig ng gabi. "Ang mga file na kinuha ng abogado ni Clara ay mga kopya lamang. Ang orihinal na dokumento ay matagal nang nasa loob ng isang vault sa Bangko Sentral, na ako lamang ang may access. Inaasahan ko na ang galaw nyo, kaya hinayaan ko kayong makuha ang pain." Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumapang mula sa malayo. Ang Alpha Team ay malapit na. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Aurora. Lumingon siya sa mga lalaki sa itim na van, tila humihingi ng tulong. Ngunit ang mga ito ay mabilis na nagsibalikan sa kanilang sasakyan at humarurot palayo. Iniwan nila ang matanda sa gitna ng kalsada. "Cowards! Mga duwag!" sigaw ni Aurora habang hinahabol ng tingin ang van. Bumaba ako sa sasakyan. Sa pagkakataong ito ay puno ng otoridad ang bawat hakbang ko. Lumapit ako sa kanya. Ang aking anino ay lumukob sa kanyang nangangatog na figura. "Ang katapatan ay hindi nabibili ng pera, Aurora. Yan ang hindi niya natutunan ni Mateo," sabi ko habang tinititigan siya ng diretsyo sa mata. "Ang mga taong binabayaran nyo ay ang unang tatalikod sa inyo kapag naramdaman na nila ang bagsik ng batas." "Hindi pa tapos ito, Eloisa. Clara is still out there. She has something that will destroy you." Ang huling hirit ni Aurora bago siya pinalibutan ng mga pulis at sa pilitang isinakay sa patrol car. Nang muling tumahimik ang paligid, lumingon ako kay Rina. "Nasaan si Clara?" "Justice, ang ulat ay nagsasabing nakita siya sa St. Jude Hospital. Sinasabi niyang doon siya magpapacheck up dahil sa kanyang maselang pagbubuntis. Ngunit ayon sa ating asset, may iba siyang pakay doon." Kumunot ang aking no. Ang St. Jude Hospital, ang parehong ospital kung saan nakatago ang mga medical records ng aking ama mula nung aksidente 20 taon na ang nakalilipas. "Gusto niyang burahin ang huling bakas na ebidensya," bulong ko. "Rina, ituloy ang takbo sa ospital. Ngunit huwag tayong papasok sa main entrance. Gamitin ang service elevator." Habang bumabagtas kami patungo sa ospital, binuksan ko ang aking tablet. Isang abiso ang pumasok mula sa aking abogado. Ang hearing para sa Grand Heritage Project ay itinakda na sa susunod na 2 araw. Ito na ang huling pagkakataon ni na Mateo at Clara upang iligtas ang kanilang mga sarili. Pagdating sa ospital, sinalubong kami ng katahimikan ng gabi. Ngunit sa ika-4 na palapag, kung nasaan ang archive room, nakita ko ang isang figurang nakasuot ng nurse uniform na mabilis na naglalakad sa madilim na koridor. Hindi siya nurse. Ang tindig na iyon, ang paraan ng paglingon. Ito ay si Clara. Dahan-dahan kaming sumunod. Nang pumasok siya sa archive room, dahan-dahan ko ring itinulak ang pinto. Nakita ko siyang abala sa paghahalog ug sa mga lumang folder, may hawak na lighter sa kabilang kamay. Handang silaban ang anumang makikita niya. "Masyadong madilim para magbasa, Clara. Gusto mo bang sindihan ko ang ilaw?" Ang boses ko ay bumasag sa katahimikan ng kwarto. Napatalon si Clara sa gulat. Nabitiwan ang lighter na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig.
Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng put. Ang maskara ng pa-victim ay tuluyan ng natanggal. Eloisa, bakit ba hindi ka nalang mamatay? Bakit kailangang pakialaman mo pa ang lahat? Sigaw niya habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na scalpel mula sa kanyang bulsa. Dahil ang katarungan ay hindi namamatay, Clara, kahit gaano mo pa ito subukang sunugin o ibaon sa limot. Sagot ko habang nananatiling kalmado, kahit na may hawak siyang matalim na bagay. Ibigay mo na ang folder na yan. Wala nang sasay ang lahat ng ito. Mateo is broken, Aurora is in custody, ikaw na lang ang natitira. No! I will not go to jail! I will take you down with me! Biglang sumugod si Clara. Ang scalpel ay nakatutok sa aking direksyon. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa aming likuran. Hindi ako kumibo nang makita ang kislap ng talim sa kamay ni Clara. Sa gitna ng dilim ng archive room, tila bumagal ang takbo ng oras. Ngunit bago pa man dumiit ang dulo ng scalpel sa aking balat, isang matatag na kamay ang humablot sa braso ni Clara, kasabay ng malakas na pagbukas ng pinto na humampas sa pader. Ang mga security personnel ng ospital, kasama ang 2 operatiba ng NBI, ay mabilis na pinalibutan si Clara. Ang tunog ng bakal na tumama sa simento, ang scalpel na binitiwan niya, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Bitawan niyo ako! Nasasaktan ako! Ang bibi ko! May bibi ako! Ang tili ni Clara ay puno ng pamilyar na drama. Ang kanyang katawan ay nagpupumiglas habang pilit na nagpapakita ng sakit upang makuha ang simpatiya ng mga nakapaligid. Dahan-dahan akong humakbang pait-aas. Ang aking sapatos ay lumilika ng matitigas na tunog sa sahig. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang mga matang kanina lang ay puno ng pagnanais na pumatay at ngayon ay pilit na nagpapalabas ng luha. Tumigil ka na, Clara. Ang boses ko ay malamig, walang bahid ng awa. Hindi mo kailangan mag-alala para sa isang baby na hindi naman umiiral. Natigilan ang lahat. Ang pagpupumiglas ni Clara ay biglang huminto. Ang kanyang mukha ay naging estatwa ng gulat at takot. Inabot ko ang isang folder mula kay Rina, isang medical certification mula sa kabilang ospital na lihim kong ipina-verify. Ayon sa record na ito, sumailalim ka sa isang procedure 3 taon na ang nakalilipas na nagresulta sa iyong pagkabaog. Ang pagbubuntis mo ngayon? Isang malaking palabas. Isang peking umbok sa tiyan para itali si Mateo at para magmukhang biktima sa harap ng publiko. Sabi ko habang inihahagis ang dokumento sa kanyang paanan. You're not a mother, Clara. You're just a desperate actress who ran out of scripts. You monster! Sinira mo ang lahat! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng put. Wala na ang malambing na tono. Wala na ang pa-victim na aura. Ang natitira na lamang ay ang katotohanan ng kanyang mabulok na pagkatao. Hindi ko sinira ang buhay mo, Clara. Ipinakita ko lang sa mundo ang tunay na kulay nito. Sagot ko habang tumatalikod. Dalhin na siya sa presinto. Isama ang kasong attempted homicide sa mga reklama o isasampal laban sa kanya. Habang inilalabas si Clara na nagsisigaw at nagmumura, huminga ako ng malalim. Ang archive room ay muling natahimik. Kinuha ko ang lumang logbook na sinubukan niyang sunugin. Binuklat ko ang pahina ng taong 2000 fair, ang taon kung kailan namatay ang aking ama. Doon, sa gitna ng mga kupas na sulat, nahanap ko ang pirma ng doktor na tumingin sa aking ama bago ito ideklarang patay. Ngunit may isang nota sa gilid. Patient was conscious and stable upon arrival. Cause of death changed by order of management. Ang management na tinutukoy ay ang kumpanya ni Don Teodoro. Ang ebidensya ay nasa kamay ko na. 2 araw ang mabilis na lumipas. Dumating ang araw ng paglilitis para sa Grand Heritage Project at ang money laundering charges laban kay Mateo. Ang courtroom ay puno ng mga mamamahayag, mga biktima ng land grabbing at mga mausisang mata ng publiko. Nakaupo si Mateo sa defendant's chair. Mukha siyang matandang lanta. Ang kanyang mamahaling suit ay tila masyadong malaki para sa kanyang nanghihinang katawan. Ngunit nang pumasok ako sa korte, hindi bilang asawa kundi bilang associate justice na diringig sa kaso,
Nakita ko ang isang huling kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumayo ang kanyang abogado, si Ati Salvador, isang tuso at kilalang fixer sa mundo ng batas. Your Honor, Justice Monteverde, bago tayo magsimula, nais naming magain ng motion to dismiss. Pahayag ni Salvador nang may nakasusuportang ngiti. Meron kaming hawak na dokumento na magpapatunay na ang lahat ng ebiden siyang isinumite ng prosekusyon ay galing sa isang biased na source. At meron kaming saksi na magsasabing ang justice na nakaupo ngayon ay may personal na motibo upang sirain ang aking kliyente. Lumingong ako kay Mateo. Nuumiti siya ng bahagya, tila naniniwala na meron pa siyang alas na mailalabas. At sino ang saksing ito, Ati Salvador? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, hindi natitinag ng kanyang pananakot. Ang sarili ninyong ina, Justice Monteverde, sagot ng abogado. Ang inang akala ninyo ay matagal nang pumanaw, ngunit buhay at kasalukuyang nasa pangangalaga ni Mr. Mateo Real. Ang buong korte ay binalot ng isang nakabibining bulungan. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang aking ina? Ang babaeng huling, nakita ko nung ako ay 5 taong gulang pa lamang. Bumukas ang pinto ng korte. Isang matandang babae ang pumasok, nakaupo sa wheelchair at may mga matang puno ng takot habang nakatingin sa akin. Eloisa, ang mahinang tawag niya ay sapat na upang yumanig ang aking buong pagkatao. Tumingin si Mateo sa akin. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Hindi mo pwedeng ikulong ang pamilya ng taong nagligtas sa nanay mo, Eloisa. Ngayon, tingnan natin kung gaano katigas ang iyong katarungan. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking dibdib. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling tila isang nililok na bato. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang katarungan ay dapat maghari, ang pagpasok ng aking ina ay tila isang bagyong yanig ang pundasyon ng aking pagkatao. Justice Monteverde, mukhang nawalan kayo ng kibo. Ang boses ni Ati Salvador ay puno ng panunuya. Bawat salita ay may lasong pilit na sumusuot sa aking pandinig. Hindi ba dapat ay magpasalamat kayo kay Mr. Real? Sa loob ng 20 taon, siya at ang kanyang ama ang lihim na nagbayad sa mga medical bills ng inyong ina. Pinotektahan nila siya habang akala nyo ay ulila na kayo. Isang dakilang gawa ng pagmamalasakit, hindi ba? Lumingon ako kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang kanyang likod ay muling naging tuwid. Akala niya ay nahuli na niya ang aking kahinaan. Akala niya ay gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang itigil ang kaso kapalit ng kaligtasan ng aking ina. Tumingin ako sa aking ina. Ang babaeng nasa wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang kumot. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko nakita ang pasasalamat sa kanyang mga tingin. Nakita ko ang takot. Nakita ko ang paghingi ng saklolo na nakatago sa ilalim ng kanyang mga mapupungay na mata. Dahan-dahan kong kinuha ang aking gavel. Ang tunog ng kahoy nang tumama ito sa lamesa ay tila isang kidlat na nagpabalik sa lahat sa realidad. Ati Salvador, ang korte na ito ay hindi tumatanggap ng mga melodramatikong pagtatanghal bilang ebidensya. Ang boses ko ay lumabas na kasing lamig ng bakal, matatag at walang pang-ininig. Sinasabi niyo na pinprotektahan ni na Mr. Real ang aking ina sa loob ng 20 taon? Kung ganoon, bakit kailanman ay hindi nila ipinaalam sa akin ang kanyang kinaroroonan? Bakit sa ilalim ng mga records ng kumpanya ni Mateo Real, ang inyong saksi ay nakatala bilang isang pasyenteng walang pagkakakilalan sa isang pasilidad na pagmamay-ari rin ng pamilya Real? Natigilan si Salvador. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ang tawag doon, Ati Salvador, ay hindi charity. Ang tawag doon ay illegal detention at kidnapping. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay may talim na humihiwa sa katahimikan ng korte. Ginawa niyo siyang bihag upang magsirbing huling alas niyo sa oras na malagay kayo sa panganib. Ninakaw niyo ang aking ama, at pagkatapos ay ninakaw niyo rin ang 20 taon ng buhay ko kasamang aking ina. Your Honor! Iprotesta ko ang paratang na yan. Sigaw ni Salvador.
Ngunit hindi ko siya hinayaang makatapos. Ipinag-uutos ko sa mga sheriff ng korte na agad na kunin ang kustode. Yan ang matandang babae. Utos ko sa mga operatiba. Dalhin siya sa isang government hospital para sa agarang medical evaluation at forensic examination. At Ate Salvador, kung mapapatunayan na ang aking ina ay pinanatiling nakatago laban sa kanyang kagustuhan o binigyan ng mga gamot upang hindi siya makapagsalita, hindi lang money laundering ang haharapin ng inyong kliyente. Tumayo si Mateo. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng sumabog. Eloisa, wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, namatay na ang nanay mo sa kalsada. Ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain. Ako ang bumuhay sa kanya. Tinitigan ko siya. Ang aking mga mata ay walang bahid ng emosyon. Mateo, ang ibinibigay mo ay hindi buhay. Yon ay isang hawla. At ngayong araw, ang hawlang yon ay tuluyan ng masisira. Habang inilalabas ang aking ina sa silid, nakita ko ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga labi. Wala tunog na lumabas, ngunit nabasa ko ang kanyang sinabi, "Laban, anak." Ang init na dumalay sa aking ugat ay hindi mula sa galit, kundi mula sa isang bagong lakas. Ipinagpatuloy ko ang pagdinig. Isang-isa, inilatag ko ang mga ebidensya ng Grand Heritage land grabbing. Ang bawat dokumento, ang bawat pirma ni Mateo na nakuha ko nung ako ay asawa pa niya, ay nagsilbing pako sa kanyang krus. Pagsapit ng hapon, ang depensa ni Mateo ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno ay isa-isang tumalikod sa kanya sa takot na madamay sa investigasyon ng Korte Suprema. Ngunit bago ko tuluyang basahin ang pansamantalang desisyon para sa kanyang detention, isang lalaking nakabarong ang pumasok sa korte at mabilis na lumapit kay Ate Salvador. May iniyabot itong isang itim na envelope. Binuksan ito ng abogado at isang nakapanging ilabot na ngiti ang muling lumitaw sa kanyang muka. Your Honor, bago niyo ituloy ang pagpapakulong sa aking kliyente, baka gusto niyo munang tingnan ito, sabi ni Salvador habang inilalagay ang isang litrato sa projector. Lumitaw sa screen ang isang imahe. Ito ay isang ultrasound, ngunit hindi ito sa akin. Sa tati nito ay isang dokumento ng kasal, isang kasal na naganap sa ibang bansa noong nakaraang buwan. Ang pangalan sa marriage contract, Mateo Real at Clara Sandoval. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang petsa. Isang linggo bago ang aming anibersaryo. Mr. Real and Miss Sandoval are legally married in another jurisdiction, Justice Monteverde. At ayon sa batas ng bansa ngayon, ang lahat ng ari-ari ang hinahabol nyo ay nailipat na sa pangalan ng kanyang legal na asawa na yon ay nasa labas na ng Pilipinas. Deklara ni Salvador. Ngunit hindi iyon ang pinaka-shocking na bahagi. Lumingon si Mateo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng muling nabuhay na yabang. Hindi lang yon, Eloisa, bulong ni Mateo, sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Ang legal na asawa ko, si Clara, kasalukuyan siyang kasama ng anak mo. Ang tunay na anak mo na akala mo ay namatay sa ospital 10 taon na ang nakalilipas. Ang aking mundo ay tila muling niyanig. Ang bata, ang aking panganay na sinabi nilang namatay sa panganganak, ay buhay? Tila huminto ang pag-inog ng mundo sa loob ng silid na iyon. Ang mga bulong ng mga tao ay naging isang malabong ugong sa aking pandinig habang ang mukha ng aking anak, ang batang iniyakan ko gabi-gabi sa loob ng 10 taon, ay tila isang multong sumasariwa sa aking sugat. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking sinapupunan. Ngunit sa halip na luha, isang nakapanghiilakbot na lamig ang bumalot sa aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Mateo. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag, ang kumpiyansa ng isang demonyong akala ay hawak na ang leeg ng isang anghel. Anong pakiramdam, Justice? Bulong ni Ate Salvador. Ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katahimikan. Ang batas ba o ang dugo mo ang pipiliin mo? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kamay sa ilalim ng judicial table. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na mas malakas pa sa anumang bagyo. Ngunit nang iangat ko ang aking ulo,
Ang aking mga mata ay nanatiling tila dalawang kristal na walang bahid ng emosyon. Ate Salvador, ang boses ko ay lumabas na matatag, kasing tigas ng marmol. Ang inyong pahayag tungkol sa aking anak ay isang seryosong alegasyon ng kidnapping at child trafficking. Kung totoo ang inyong sinasabi, inaasahan ko na ang inyong kliyente ay handa ng mabulok sa kulungan habang buhay nang walang pagkakataon para sa bail. Natigilan si Mateo. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang hindi ako bumigay. Akala niya ay luluhod ako. Akala niya ay hihilingin ko ang isang settlement. "Huwag kang magmatigas, Eloisa!" sigaw ni Mateo. Ang kanyang desperasyon ay muling bumubukal. "Nasa kamay ni Clara ang bata. Isang tawag ko lang. Hindi mo na siya makikita kailanman. Bitawan mo ang lahat ng kaso, ibigay mo ang grand heritage sa akin at ibabalik ko ang anak mo." Isang maikli at matalim na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang bumasag sa tensyon ng buong korte. "Mateo, 10 taon mo akong naging asawa. Akala mo ba ay hindi ko alam na mahilig ka mag-bluff kapag cornered ka na?" Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang aking judicial robe ay humahampas sa hangin, nagbibigay ng aura ng isang reynang handang pumatay para sa kanyang trono. Kinuha ko ang aking telepo at pinindot ang speaker mode. Inilapit ko ito sa mikropono ng korte. "Rina, nasaan na tayo?" tanong ko. "Justice, nasa Clark International Airport na kami." Ang boses ni Rina ay malinaw at puno ng determinasyon. Ang pribadong jet ni Clara ay na-intercept na ng Bureau of Immigration at ng Special Action Force. Ang batang kasama niya, ang bata ay ligtas na sa aming pangangalaga. At Justice, may bonus pa po. "Anong bonus?" tanong ko habang nakatitig ng diretsyo sa nanlilisik na mga mata ni Mateo. Hindi lang si Clara ang naaresto. Kasama niya ang doktor na nagdeklara na patay ang anak niyo 10 taon na ang nakalilipas. Umamin na siya, Justice. Hawak na namin ang video confession. Ang lahat ng ito ay utos ni Don Teodoro at Mateo Real upang gamitin ang bata bilang panakot sa inyo sa hinaharap. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng upuan ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napaupo siya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang huling alas ay naging sarili niyang hatol. "Ate Salvador, tungkol naman sa sinasabi niyo na kasal sina Mateo at Clara sa ibang bansa, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay puno ng pang-uuyam. Ang dokumentong pinirmahan ni Mateo para sa aming divorce, ang dokumentong akala niya ay pinirmahan ko sa party, yon ay hindi divorce papers. Yon ay isang affidavit of admission of plunder and fraud. At dahil hindi pa tayo legal na hiwalay, ang kasal niya kay Clara ay isang kaso ng bigamy. Isang panibagong krimen na idaragdag natin sa mahabang listahan niyo." Bumagsak ang bua ng katarungan sa aking lamesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol na nagtatapos sa lahat ng dusa. "Inuutos ko ang agarang pagpapakulong kay Mateo Real nang walang piyansa," deklara ko. Ang bawat salita ay may bigat ng isang bundok. Ang lahat ng ari-arian niya, kasama ang Grand Heritage, ay isa sa ilalim sa sequestration upang ibalik sa mga pamilyang inagawan nila ng lupa. Habang isinasakay si Mateo sa mga pulis, pilit niyang pinalalapit ang kanyang sarili sa akin. "Eloisa, hayop ka! Ginamit mo ako! Minahal kita!" "Hindi mo alam ang kahulugan ng pag-ibig, Mateo." Bulong ko sa kanyang tabi habang dahan-dahan siyang inilalayo. Ang pag-ibig ay nagsasakripisyo, hindi nagnanakaw. Ang katarungan ay hindi natutulog. At ngayon, oras na para magising ka sa impyer, nung ikaw mismo ang gumawa. Lumabas ako ng korte nang itaas ang aking ulo. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila isang yakap ng pag-asa. Ngunit habang papasok ako sa aking sasakyan upang sunduin ang aking anak at ang aking ina, tumunog muli ang aking telepo. "Justice, may problema." Ang boses ni Rina ay nanginginig. Si Clara, nakataka siya sa gitna ng kaguluhan sa airport at nakuha niya ang isa sa mga security van. Ang kasama niya sa loob. Ang kasama niya ay ang bata. Ang aking puso ay tila muling piniga ng isang higanteng kamay. Ang huling sipa ng isang naghihingalong ahas. "Nasaan sila?" tanong ko.
Ang aking boses ay naging isang bulong na puno ng panganib. Papunta sila sa Subic Bay Bridge, Justice. Sinasabi niya, kung hindi mo raw pakakawalan si Mateo, tatalon silang dalawa ng bata. Ang hangin sa Subic Bay Bridge ay tila may dalang libu-libong karayon na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko sa aking sinapupunan ay mas matindi pa sa anumang unos. Nakatayo ako sa gitna ng tulay. Ang aking judicial robe ay humahampas sa hangin, habang ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car ay nagbibigay ng isang nakapanging ilabot na liwanag sa paligid. Huwag kang lalapit, Eloisa. Isang hakbang pa. Tatalon kami. Ang tili ni Clara ay bumasag sa ugong ng hangin. Nakatayo siya sa gilid ng pasamano, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa aking anak. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga saksak sa aking puso. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking tayo. Clara, bitawan mo ang bata. Tapos na ang palabas na ito. Ang boses ko ay lumabas na kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Wala akong luha. Wala akong takot na ipinakita. Ang tanging naroon ay ang talim ng aking katuwiran. Release, Mateo! Ibigay mo ang order sa mga pulis, ngayon din! Sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay balot ng kadesperaduhan. Gusto niyo kaming mabulok sa kulungan? Pwes, isasama ko ang anak mo sa impyerno. Dahan-dahan akong humakbang paitaas. Hindi ako tumigil. Mateo is already a dead man walking, Clara. Alam mo ba ang huling ginawa niya bago siya isakay sa van ng NBI kanina? Natigilan si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paggalito. Anong sinasabi mo? Pinirmahan niya ang isang dokumento na nagsasabing ikaw ang mastermind ng lahat ng land grabbing at kidnapping? Sabi ko. Ang bawat salita ay dahan-dahang binibitawan upang sumuot sa kanyang isipan. Isinakripisyo kanya para mabawasan ang sarili niyang sentensya. Sinasabi niya sa mga otoridad na tinakot mo raw siya, na ginamit mo ang bata para i-blackmail siya. You are his sacrificial lamb, Clara. At habang nakatayo ka rito, siya ay komportableng nakikipag-ayos sa mga prosecutor kapalit ng iyong ulo. Hindi totoo yan! Mahal ako ni Mateo. Sigaw ni Clara, ngunit baka sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Mahal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang taong gaya ni Mateo ay walang minamahal kundi ang sarili niya. Tingnan mo ang paligid mo, Clara. Nasaan ang mga abogado mo? Nasaan ang mga bodyguard na binayaran niya para protektahan ka? Wala! Iniwan ka niyang mag-isa sa gitna ng tulay na ito habang siya ay nagliligtas ng sariling balat. Ibinaba ko ang aking tingin sa aking anak. Anak, ipikit mo ang iyong mga mata. Makinig ka sa boses ni Mommy. Sa sandaling yon, ang aking security team na dahan-dahang gumagapang sa gilid ng tulay ay nakahanap ng tiyansa. Ngunit bago pa man sila makakilos, muling sumigaw si Clara. Magsisinungaling ka hanggang huli, Eloisa. Tatalon kami! Isasama ko ang pinakamahalagang bagay sa'yo. Go ahead, Clara. Ang boses ko ay naging isang pabulong na puno ng pangganib. Talon ka, pero siguraduhin mong hindi ka mabubuhay sa pagbagsak mo. Dahil kung mabubuhay ka, sisiguraduhin ko ang bawat araw mo sa kulungan ay magiging isang buhay na impyerno na mas masahol pa sa kamatayan. I am a justice of the Supreme Court, Clara. I hold the keys to your future. Isuko mo ang bata at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay sa loob ng rehas? Ituloy mo yan at sisiguraduhin kong pati ang pangalan mo ay mabubura sa kasaysayan. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Nakita ko ang pagluwag ng kapit ni Clara. Ang katotohanan ng pagtataksil ni Mateo ay mas matalim pa kaysa sa anumang banta ko. Ang kanyang pa-victim na maskara ay tuluyan ng nadurog. Sa isang iglap, mabilis na sumugod ang aking mga operatiba. Nakuha ang bata mula sa kanyang mga bisig habang si Clara ay binuhat palayo sa gilid ng tulay. Nagsisigaw, nagmumura, at tuluyan ng nawalan ng katinuan. Nang mayakap ko ang aking anak, ang init ng kanyang katawan ay tila nagbalik ng buhay sa aking kaluluwa. Wala akong sinabi. Nayakap ko lang siya ng mahigpit habang ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Sa lungsod,
kung saan ang mga real ay unti-unti nang naglalaho sa dilim. Paglipas ng 3 buwan, ang huling hatol ay binasa sa harap ng publiko. Si Mateo Real ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parul. Ang lahat ng kanyang yaman ay kinuha ng gobyerno. Si Clara naman ay inilipat sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip habang hinihintay ang kanyang sariling paglilitis. Sa aking opisina, dahan-dahan kong inayos ang aking judicial robe. Ang aking ina ay nasa tabi ko na, malakas, at muling nagbabalik ang kulay sa kanyang mga pisingi. Ang aking panganay na anak ay masayang naglalaro sa isang sulok, at ang sanggol sa aking sinapupunan ay tila sumasabay sa kapayapaang nararamdaman ko. Isang huling sulat ang dumating mula sa kulungan, mula kay Mateo. Humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa isang huling pagkakataon na makita ang mga anak niya. Kinuha ko ang sulat at, nang walang pag-aalinlangan, inilagay ko ito sa shredder. Ang tunog ng papel na kinakain ng makina ay tila isang pinal na tuldok sa isang madilim na kabanata. Justice is not just about punishment, Mateo. Bulong ko sa katahimikan ng aking silid. It is about closure. At para sa amin, ikaw ay matagal ng patay. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang liwanag ng araw ay nagniningning sa mukha ng aking anak. Ang katarungan ay naisagawa na, at sa wakas, ang aming bagong simula ay hindi na kailanman mababahiran ng dumi ng nakaraan. Ang sikat ng araw na sumisigaw sa bintana ng aking bagong tahanan sa Tagaytay ay hindi na nakakapaso. Sa halip, ito ay tila isang malambot na haplos ng katarungang matagal na nating hinihintay. Dito, malayo sa mausok at mapanlinlang na kalsada ng Makati, nahanap ko ang isang uri ng katahimikan na hindi nabibili ng anumang bilyon. Sa aking mga bisig, mahimbing na natutulog ang aking bagong silang na anak na babae. Isang munting anghel na ang bawat paghinga ay tila isang awit ng bagong simula. Sa labas, sa malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na sampagita, nakikita ko ang aking panganay na anak na masa yung nakikipaglaro sa aming aso. Kasama niya ang aking ina, na ngayon ay malaya na mula sa takot at muling natututong tumawa ng buo. Pinanood ko ang balita sa telebisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Ang dating Grand Heritage Project, ang lupang naging sentro ng kasakiman ni Mateo, ay opisyal ng ginawang isang social housing project para sa mga magsasaka at pamilyang inagawan nila ng danggal. Ang bawat pundasyon ng gusaling yon ay hindi na nakatayo sa dumi ng korupsyon, kundi sa matibay na semento ng katuwiran. Marami ang nagtatanong sa akin, Justice Monteverde, napatawad mo na ba siya? Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Wala na ang bakas ng pagiging biktima. Ang nakikita ko ay isang babaeng napatunayan na ang talino at prinsipyo ay mas matalim kaysa sa anumang ginto. Hindi ko pinatawad ang mga krimen ni Mateo at ng kanyang pamilya. Ang katarungan ay hindi nangangailangan ng bulag na pagpapatawad. Nangangailangan ito ng pananagutan. Ngunit pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang batang Eloisa, na minsan ay naniwalang kailangan niyang maging maliit upang mahalin ng iba. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Hindi ito ang uri ng kapayapaang nanggagaling sa pagtakas, kundi ang kapayapaang nagmumula sa katiyakan na nagawa ko ang tama para sa aking pamilya at para sa bayan. Ang bawat pirma ko sa mga kaso sa Korte Suprema ay may dalang bigat ng aking karanasan. Isang paalala na ang batas ay nareto upang protektahan ang mga gaya ko at upang wasakin ang mga gaya ni Mateo. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan ng isang aral na hindi na ituturo sa anumang libro. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pangalang ibinigay sa iyo ng isang lalaki o sa halaga ng alahas na isinasabit sa iyong leeg. Ang iyong tunay na kapangyarihan ay nasa iyong isipan, sa iyong danggal, at sa iyong kakayahang tumayo kahit na ang buong mundo ay pilit kang ibinabaon sa limot. Ang pagsisisi ay para sa mga taong naging alipin ng kanilang sariling ambisyon. Ang tagumpay naman ay para sa mga taong piniling maging tapat sa kanilang budi.
Ibinaba ko ang aking anak sa kanyang tiyan at lumabas ako ng pinto upang salubungin ang aking ina at ang aking panganay. Sa ilalim ng malawak at asul na langit, wala na ang mga anino ng nakaraan. Ako si Eloisa Monteverde at ang aking kwento ay hindi natatapos sa paghihigante. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang buhay na malaya, marangal at higit sa lahat, makatarungan.